Okay, so our next topic is all about instructional delivery and grouping. So in a multi-age classroom, it is important to mag-utilize of effective instructional delivery and grouping. So this includes na dapat creative and unique ang ato ang gina-integrate sa ato ang classroom, such as mag-integrate ang storytelling, plays, songs, and hands-on experiences para makasupport sa learning and sa development sa ato ang mga estudyante. It is because ato ang mga estudyante mag-is nasa lahi-lahi ng mga interest, nasa lahi-lahi ng mga abilities. So para ma-cater ang diverse learners, it is important na maghimot ang mga strategies na ma-accommodate ang ilang diverse needs. So for instructional delivery and groupings, we have whole group instruction. Diri is include po na ng class discussion gani na dapat ang imuhang lessons, ang imuhang activities na i-integrate within whole group instruction is dapat flexible siya, ma-accommodate ang kanang ability ko to understand sa mga bata. Dapat, or also you can integrate po ang kanang differentiated instruction para kanang lahi ang instruction para sa mga older na peers, lahi po sa mga kanang younger na mga students. Also encourages shared learning and interaction among all learners. So kani siya usually mahitabo siya during kanang at the end of the lesson, kanang circle time, kanang sharing time para mag-reflect ang mga bata or mag-review ta sa ato ang discussion. Okay, so I have a question. Unsa man ang dapat i-consider kung mag-grouping style ng multi-age classroom? Yes, Mark. Uy, wala. Kaya mo na yan. Lisa. Okay, lagi answer. Sila Lisa. Hindi maray na ni Mark. Wala ko yan. Kuan, based sa interest sa bata. For example, if sabi mo ang bata sa art, gusto niya music. So, hindi siya ma-interest sa ilang pagkatala sa class kaya kaya namin siya gusto niya. So, the better is not under basis and based on mo na sa ilang. Yeah, that's the correct. So, it is important to know that one of the factors is considered reasonable ang ilang interest and also during grouping, dili po pwede nga kani siya ang group is all of this kay wala na sila kanang ng arts, kanila sila ganahan ng music. Sometimes you also have to integrate kanang mix gani within a single kanang group para mo kanang ma-enhance or maka-explore po sila sa other skills and other kanang interests. So in groupings in multi-age classrooms, we have to consider the individual needs and also ang ilang abilities and their ages. So several groupings that are appropriate for any child is first is we have problem solving such as activities na kanang maka-enhance gani sa ilang problem solving para sa board games, mga puzzles, mga na siya ang kanang mga activities na pwede dira ma-integrate and also instructional needs and then reinforcement and interest. So it is important yun na kung mag-grouping sa consider yun ang interest kay ma-useless man ang kanang activity if dili sila ma-align, dili ko ma-actor sa ilang interest. And then cooperative learning, dapat tanan is maka-participate, dapat tanan is na-interaction para ma-enhance po ng ilang social skills. So we also have self-directed learning. So students learn independently and with peers. So sometimes, dili po pwede nga inside a multi-age classroom, tanan na lang is ato silang kanang groupings gani. So it is important po na himot ang activities which can cater self-directed learning para po enhance ang ilang independence. And then multi-age settings promote collaboration and shared responsibility. So diri is mo na naman ginabalik-balik sa multi-age classroom na pag naay ka ng peer interaction or naay collaboration is that mas ma-boost ang confidence. Like for example, sa mga older na mga students, ma-boost silang confidence because kana mostly sila muna nag-lead sa mga activities. And also, teacher guides students on how to seek and offer help. So there is a multi-age classroom is dili man yun ka ng teacher directed by our learning. So pinahanglan na teacher is just a facilitator at dili gid niya gina-spoon feed ang mga students para po ma-promote ang independence ng mga estudyante. And we also have learning centers and direct groupings to support autonomy. So that is why sa multi-age classroom is daghan siya o ganang mga centers gani. It is because para makita na siya ang lahi-lahi ng mga interest sa bata para po maka-explore ang mga bata sa kanang lahi-lahi ng mga skills
and other learning environment para po ma-enhance ang ilang other skills. So the next one is we have peer tutoring. So muna ni siya po kanang during groupings, if there are kanang students na need of assistance, muna siya dapat tayo peer support para matulungan sila. Through that is mag-boost ang ilang confidence when it comes to kanang reaching, ay kanang helping good other kanang students, and also para po kanang ma-build ang ilang relationships with their classmates. And the next is teacher must train students to ask questions and guides, not just give answers. So si teacher dapat dili siya kanang passive good na kind of teaching. During discussion, dapat iyang i-encourage ang iyang mga students na mag-ask of questions. Also para kanang ilaha ganing ma-enhance ko ang ilang critical thinking skills. Then my next question is, in the Philippine context, I don't know if nag-adapt ata sa multi-age classroom, but do you think it is necessary for early childhood in the Philippines na mag-adapt sa multi-age classroom? Why? Kaya, Mulan Camilo. Martin po niya. kaya ano bang good? Like, yung class guys, ano mga like, makita ko galing mo na mas okay yun. I-combine ang balance sa mga mas older yun, na mga mother sila kayo. Kaya na-peer interaction sa classroom yun. Na like ang development is ma-foster yun. Kaya yung mga practice yun by level yun siya. So, hindi kayo sa high school. Yan na isang offer sa Because makaprovide mo with sa bata o aside from provision, ang kailangan nila for them to have a better future, guys. Since interact sila sa katulad older, daghan po silang skills na maanin, na napayagod sa other countries. Ka-explore din sila, so in the future, then interact. Look forward to lang sa yung ating successful na sa bata yun. Have my other answers. So, yeah, it's important, not important, for somehow, kaya namin pwede magatang ang Philippines ay nananakay. Di ba, ang early childhood, mami na sa akin na pag-build dun sa foundational skills sa students. So, they're having literacy, or other skills. So, dili na siya ka na mag-enhance or ka na motivated during that time. There's a possibility na ka na mag-isod mo ng bata o ka na mag-ano siya sa higher level, whereas mag-isod siya, mag-explore, mas mag-isod siya, mag-try to learn other things, like kanang limited magod ang ilang opportunities. So these are the kanang factors in considering adapting the curriculum and instructional plans in a multi-age classroom. So first one is choose a common theme that fits all ages. So ano siya kung pinahanglan na ito magkita o mga themes na applicable siya or mag-cater ang tanang ages. Create a flexible schedule for mixed age learning. So I think na-discuss niya siya on mga liagi ng mga discussions na pinahanglan ka ng hatay ka ng routine and ka ng well-organized galing ka ng schedule para dili ka ng compromise ang other activities for learning. And they prepare lesson plans using textbooks and curriculum guides. So kaya siya, ang pag-prepare sa lesson plan is not just limited sa mga textbooks or sa curriculum guide. Teacher can also integrate ka ng other sources such as what is in online para ilahang ma-integrate sa ilahang lesson plan. And then design worksheets for both group and individual work. So dapat mag-integrate ka ang mga worksheets which can cater group activities and such as individual activities. And then link lessons to real-life experiences of learners. So ano siya kung ginabalik-balik po si Ma'am Seth na dapat ang atong mga lessons, atong mga topics, and atong mga examples are all contextualized para mag-relate ang students and also para dali sila ka na ma-engage ko at makik-interact during class and mag-relate man sila or aware man sila sa lesson. So it is